Okay, tayo po ay manalangin mga kapatid. Pagpala po at dakila po naming Ama, muli po kami nagpupuri sa umagang ito na kami muling nagkasama-sama, aming daily spiritual empowerment, nawa ang pagpapala, ang inyong gabay, at ang patuloy na inyong presensya ang aming maranasan, Ama, upang lahat ng aming matututunan ay maging bahagi ng aming buhay. Tuloy na kami samahan at pagpalain, may bahagi ang mga katotohanan ito na inyong pinagkaloob sa amin para sa iba. Maraming salamat, Ama. Pagpalain ang lahat ng may mga bahagi at mangunguna, kayong patuloy na maiangat. Ang lahat na ito ay aming nilalapit, Ama, sa banal na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen Okay? po. Amen. 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 Morning po, mga kapatid, mga kaibigan. Yan. Good Happy morning God po. Yan. Happy Yan. Magandang umaga po sa lahat. Happy God first morning po. God first morning. Good first morning po. Ayan, napakagandang parinig po ang inyong mga tinig. God first morning po. Yung bumabati at nagpupuri po sa ating mahal na Panginoon. Tuloy po ng Diyos ay mabuti, bagamat may iba't iba po tayong mga karanasan sa araw-araw, ay patuloy po niyang pinagkakalob, pinadadama sa atin ng kanyang kabutihan. Yan. So welcome po ang lahat. Dito po sa ating platform, MS Team, at gayon din po sa ibang platform, marami sa Facebook, na mga sumusubaybay. Magandang umaga po sa inyong lahat. YouTube at sa iba po ay ang pagpapala ng Panginoon tanggapin natin. Yan, muli po tayong matututo. Friday na po. Muli, ang bilis lang po ng panahon. Tayo po ay muling maglilingkod, sasamba sa Panginoon. Yan. So, nawa po ang patuloy na gabay, pagkaloob sa atin, lalo na po sa mga mangunguna sa umaga po ito. Yan. So, narito po ang mga gaganap, mga minamahal na mga kapatid sa ating programa sa Bible reading. Kakaloob po natin kay Sister Geraldine Africano. Kayo, kasama na po natin siya. Ang susunod po sa Reflection 1, ipagkakaloob po ni Pastor PJ Rodrigo. Siya po ang muna sa baging ito. At sa Reflection 2 ay si Pastor JP Tamparo. So sila po ang muna sa baging ito. At ang panalangin po muli ay pagkakaloob ni Sister Geraldine Africano. Then ating susubaybayan po ang ating SDA Church History. And susundan po ito ng Jesus Wins, ating devotional, reading, and reflection. At prayer po ni Sister Jerry Analang. Yan. Ito po ay susundan ng God First video. At sa ating pong Councils on Stewardship, may pamagat na lame and disease offerings. Ang ating pong tagapagsalita ay walang iba kundi si Pastor David Claveria. Siya po ang manguna ho sa atin. Muli po tayong paglilingkuran ng ating mga pastor sa Acts Prayer. Mauna po muna ang silent prayer, then Acts Prayer by Pastor PJ Rodrigo sa Adoration and Confession. Thanksgiving and Supplication po ni Pastor JC Tamparong. Yan. And SQ Project Video, CLFM Vision Statement, closing song, and closing prayer po ng ating speaker ni Pastor David Claveria. So ito po yung pagkakasunod ng ating programa sa umagang po ito. Nawa ang pag-iingat, pagpapala ng Panginoon. Tanggapin natin lahat at patuloy po tayong matuto lumago sa gawain at sa paglilingkod ng ating mahal na Panginoon. Ngayon po ay tayo idadako na. Bigayin po natin ng panahon sa ating Bible reading kay Sister Geraldine. Geraldine, kapiling na po ba natin siya? Okay. Hindi ko po makita sa chat. Yan. Kung hindi pa po natin kasama Sister Geraldine, siguro hinggan natin kung sinong pwedeng kapatid po ang bumasa ng chapter 21, Aklat ng Hope. Pwede po ako, Pastor. Sige po. Sige po. Father Meldo. Sa Opo. chapter 21 po tayo, mga kapatid.
tayo po ay bumasa. Ang sagot ni Job, pakinggan ninyo mabuti itong aking sasabihin. Ituturing ko nang ito'y pag-aliw sa akin. Ako muna'y inyong pagsalitain, at pagkatapos nito, saka ninyo laitin. Di laban sa tao, itong aking hinanakit. May sapat akong dahilan kung bakit hindi makatiis. Tingnan ninyo ang itsura ko. Hindi pa ba sa malibit na kayo at walang salitang mabigkas? Tuwing iisipin ko itong sinapit ko, ako'y nanginginig at nanlulumo. Bakit kaya ang masama'y hinahayaan pang mabuhay? Tumatanda pa at nagtatagumpay. Mayroon silang mga anak at mga apo. Naabutan pa sila ng paglaki ng mga ito. Hindi pinipinsala ang kanilang mga tahanan. Parusa ng Diyos ay di nila nararanasan. Ang pagdami ng kanilang mga hayop ay mabilis. Ang inahin nilang baka ay nasa ayos kung magpuntis. Ang kanilang mga anak ay naghahabulan, parang tupang naglalaro at mayroon pang sayawan. Umaawit sa saliw ng tamburin at lira. Umiindak, nagsasayaw at sa tunog ng mga plauta. Ang buong buhay nila ay puspos ng kasaganaan at mapayapa ang kanilang pagharap sa kamatayan. Sinasabi nila sa Diyos, huwag mo kaming pakialaman. Ayaw naming alamin ang iyong kalooban. Sino ba ang makapangyarihang Diyos upang sambahin namin? Ano ang mapapala kung sa Kanya'y mananalangin? Ang akala nila sa sariling lakas galing ang tagumpay. Ngunit di ako sang-ayon sa kanilang palagay. Ilawan ba ng masama ipinatay ng minsan? Sila ba ay dumanas ng matinding kahirapan? At ang parusa ng Diyos sa kanila ba ay ipinataw? Itinulad ba sa dayaming nilipad nitong hangin o ipang walang laman? Tinatangay sa pawirin. Sinasabi ninyong ang anak na ay pinaparusahan dahil sa sala ng kanyang magulang. Parusahan sana ng Diyos ang mismong may kasalanan. Sa gayo'y mararanasan nila ang kahirapang sasapitin. Sa parusa ng makapangyarihan Diyos, sila ang pagdadanasin. Kapag ang isang tao'y binawian ng buhay, ano pang pakialam niya sa pamilyang naiwan? Sinong makakapagturo ng dapat gawin ng Diyos na siyang humatol sa buong sansinukob? May taong mamamatay sa gitna ng kasaganaan, panatag ang katayuan, maginhawa ang kabuhayan. Katawan niya ay malusog at malakas ang tuhod. Mayroon namang mamamatay sa kahirapan na hindi nakalasap kahit kaunting kaligayahan. Ngunit pareho silang sa alabok na hihimlay at kapwa inuud ang kanilang katawan. Alam ko kung ano ang binabalak ninyong gawin at ang masamang iniisip ninyo laban sa akin. Tiyak na itinatanong ninyo kung nasaan ang tahanan ng taong namuhay sa kasamaan. Hindi ba ninyo na itatanong sa mga manlalakbay? Mga ulat nila'y hindi ba ninyo pinaniniwalaan? Sa panahon ng kahirapan at kasawiang palad, di ba't ang masama ay laging naliligtas? Sa kanyang kasama ay walang nagpapahamukha, walang naniningil sa masama niyang gawa. Kapag siya ay namatay at inihatid sa hukay, maraming nagbabantay sa kanyang libingan, napakaraming sa kanya'y maghahatid sa libing. Pati lupang hihigan niya sa kanya ay malambing, ngunit pang-aaliw ninyo walang kapuluhan, pagkat lahat ng sagot ninyo ay pawang kasinungalingan. Purihin ang Panginoon sa mga talatang ating pinasa at ating malaman ang kanyang kabutihan sa mga chapter na ito. Amen. 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 And purihin ang Panginoon. Amen. Ibigay po natin kay Pastor PJ Rodrigo ang Reflection 1. Ayan, happy God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Morning, Pastor. Okay, so tinignan ko po mga kapatid no, yung binasa natin at nakuha po ng aking pansin mga kapatid yung Job chapter 2 verse chapter 21 verse 7 no, na isang katanungan, bakit nabubuhay ang masasama, tumatanda
lalo pang yumayaman. So, siguro same din mapatid no sa mga katanungan ng iba sa atin na bakit ganun ang nangyayari na tila ba'y mas marami pang or mahaba pang buhay yung mga masasama. Pero dito sa chapter 21 mapatid, parang sinagot or di kaya sinagot talaga no ni Job mapatid ang kaniyang mga kaibigan no, na naniwalang ang pagdurusa ay laging bunga ng kasalanan. So yun kasi ang pinipilit na dinidiin ng kaniyang mga kaibigan. At pinapakita dito mapatid no, pinapakita ni Job ang isang katotohanan na madalas nating makita sa buhay. No, may mga taong masama ngunit tila ba'y masagana pa no ang buhay, malusog at payapa pa ang kanilang pamumuhay no, samantalang ang mga matuwid ay dumaranas ng hirap at pagsubok no na kahit sa atin mapatid no sa ating kapanahonan ngayon parang ganun ang nangyayari no, pero pinaalala ito ni Job sa atin mapatid at itunuturo na sa chapter na ito na ang buhay ay hindi lang laging naaayon sa ating inasahang gantimpala no at kaparusahan. Kasi sabi nga hindi natin dapat daw sukatin mapatid ang pag-ibig o paghatol ng ating Panginoong Diyos batay lamang sa kalagayan ng isang tao. Ang pangsamantala daw mapatid, kasaganaan ng masasama ay hindi nangangahulugan na kinalulugdan sila ng ating Panginoon. At ang pagdurusa no, ng matuwid ay hindi nangangahulugan mapatid na pinabayaan ng Panginoon ang mga taong matuwid kung ito'y nagdudurusa. No? So, sa chapter na ito, inanyayahan tayo ni Job no na magtiwala no sa karunungan ng Diyos kahit hindi natin naunawaan ang lahat ng nangyayari sa ating buhay mabatid. Dahil ang Diyos ay may takdang panahon para sa kanyang katarungan mga kapatid no. Ang ating tungkulin ay manatiling tapat at mamuhay ng may pananampalataya at huwag mainggit no. Huwag daw tayong mainggit sa tagumpay ng mga gumagawa ng masasama kasi parang kita natin mas masagana pa yung buhay nila no. Huwag daw tayong mainggit kapag tila hindi natin makita mapatid or parang hindi patas yung buhay no, alalahanin natin ang Diyos ang may huling salita no. Siya ang may huling salita kaya nga wala tayong dapat gawin kundi ang lumapit no, bumalik sa Panginoon. So alam natin na nakikita niya ang lahat at sa tamang panahon ay gagawin niyang ganap ang kanyang katarungan. Kaya mga kapatid, so habang nakikita natin yung iba, yung masama ay gano'n na lang at maganda yung buhay. No? Sabi nga, pinaalahanan tayo ni Job na may tamang panahon no, para sa pagbibigay ng Panginoon ng katarungan para sa mga mabubuting tao. Kaya I hope and I pray no, sa umagang ito, itong chapter nating binasa ngayon ay makatulong no, sa bawat isa sa atin na may mga pagsubok at problema sa kapanahonan natin ngayon. Huwag tayong mainggit doon sa mga taong masama na masagana ang kanilang buhay. So, maraming salamat. Happy God First Morning po sa ating lahat mga kapatid. Amen, Pastor. Amen. Okay, pagkalo po natin kay Pastor JC.
Paro ang sunod na reflection, Pastor. Okay, kapilan na po natin si Pastor JC. Mukhang hindi pa yata natin kasama si Pastor JC. Yan, dating mga kaibigan, mga kapatid, mga kapiling. Baka may gusto pong mag-share ng reflection. At mamaya po, baka makahabol si Pastor JC. Yan, meron po bang nais mag-reflect sa ating pong talatang o kapitulong binasa? Okay. Sige po, mag-share po ako ng onte. Yan. So maganda po yung share sa atin ni Pastor PJ. And malaking katanungan ang pinahayag ni Hope. Alam po natin ito po ay tugon niya laban po sa sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Ano po, na siguro nga meron siyang pagkukulang, pagkakasala, kaya po nangyayari yung bagay na ito sa kanya. Yan. So, tumugon si Hope at sinabi nga niya bakit nga yung masama, kung sino pa yung masama, siya po yung sumasagana. Parang kontra sa dapat mangyari. Yan. Na dapat ang matuwid, pinagpapala at ang masama siya ang hindi sumasagana. Pero sa katotohanan o sa mga pangyayari, hindi ganun po ang nangyayari. Sino pa yung sabi nating masama or makasalanan. Ayan. Siya po yung nagtatagumpay. Yan. Kaya nga po, narito ang malaking katanungan ni Hope. So, makikita ho natin, pinapaliwanag niya sa kanya mga kaibigan, hindi sukatan. Kung ang isang tao po ay pinagpapala, sumasagana, ay siya ay matuwid. At kung sino naman yung pinaparusahan, kung sino naman po yung pinaparusahan, siya yung may kasalanan. So, ganun po minsan ang konsepto, minsan ng tao. Kaya ka nangyayari sa yan, kasi may kasalanan ka. Yan. Pero, pinakita po sa talatang ito na hindi parating ganon, o hindi po ganon ang situation. Kahit tayo minsan ay nasa Panginoon, matuwid, nakakaranas tayo ng mga ganitong karanasan. Hindi ibig sabihin tayo ay may kasalanan, ngunit bahagi ng buhay. Dahil andyan ang controversy, andyan ang kaaway, nararanasan po natin yung mga bagay na ito. Yan. So mamaya po, duktungan po natin, pagkat nakita ko baka mamaya po andyan si Pastor JC, may bigay po natin sa kanya. Pero nakita ko po si Brother Romel, nagtaas ng kamay. Sige, Brother Romel, may i-share ka ating reflection. Good morning po, Pastor. Good morning. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Happy God first morning po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos sa umagang ulit na ito, mga kapatid. At salamat, Pastor Melvin, Brother Melvin, sa pagbasa ng ating pong Bible reading ngayon. Tunay po, mga kapatid, na napakaganda na naman yung ating narinig ngayong umaga. Kaya purihin ang Diyos na ito po ay, sabi nga po dito, pinatunayan ni Job na masagana ang buhay ng masama. Kaya yun, mga kapatid,
parang naisip ko mga kapatid na si Job ay isang sa paningin ng tao, sa paningin ng isang bilang kaibigan, siya po ay masamang tao. Di po ba? Makikita natin na kung paano siya sinamahan ng kanyang kaibigan, paano siya tinuring bilang isang kaibigan. Masasabi natin mga kapatid na ang tingin ng kanyang mga kaibigan, si Job ay pinaparusahan ng Diyos dahil sa kanyang masamang ginagawa, dahil sa masama niyang mga kasalanan. Ganun ang tingin ng kanyang mga kaibigan. Pero sa kabaliktaran mga kapatid, sa paningin ng Diyos naman kay Job, siya po ay isang mabuting tao. Yun yung napakaganda mga kapatid doon sa story na yan. At makita natin mga kapatid na ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanya ng tagumpay, ng mga pagpapala, at talagang pinagpala si Job sa kanyang pananampalataya mga kapatid. Yun yung nakita ko pong unang punto sa ating pong binasa. At ang pangalawa, sabi diyan mga kapatid, ang Diyos ang nagpasya kung kailan pinaparusahan minsan, at pinaparusahan ang mabubuti at masama, lalo't higit sa henerasyon ngayong darating mga kapatid. Kasi bakit? Ang Diyos mismo mga kapatid ang nakaalam. Yun ang masasabi ko mga kapatid. At siya mismo ang magpapasya sa isang katauhan kung siya ba ay masama, kung siya ba ay mabuti. Mga kapatid, yan yung nakita kong pangalawa dyan mga kapatid. At siya rin po ang nakakaalam ng ating mga ginagawa. Kaya itong mga henerasyon na ito mga kapatid, naisip ko at pumasok sa aking isipan na walang kaiba mga kapatid sa mga nangyayari before. Sa mga naunang panahon, sa panahon ni Noah, sa panahon ni ang mga naunang mga lingkod ng Panginoon, walang kaiba mga kapatid. Kaya sa panahong ito rin, ang parusa ng Diyos mga kapatid ay nandyan pa rin mga kapatid at hindi yan magbabago. Ngayon mga kapatid, bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang tayo ay mananampalataya, paano po ba tayo tumalakad sa harapan ng Diyos? Paano po ba tayo nabubuhay mga kapatid? At nakikita natin sa ating lesson, sabi nga diyan ay tayo po ba ay yumayaman? Saan po tayo yumayaman mga kapatid? Sa pananampalataya po ba? O yumayaman tayo doon sa mga makamundong bagay? Yun yung nakita ko mga kapatid. At pag tayo po ay lumalakad at kung totoong yumayaman sa pananampalataya, ang Diyos po niyan magpasya sa atin. At kung tayo naman po ay yumayaman sa pansanlibutan, ang Diyos rin po ang magpasya sa atin. Pero dapat mga kapatid, tandaan natin, dapat nandoon tayo, mga kapatid, sa pagpasya ng Diyos na tayo po ay mabuti sa kanyang harapan, mga kapatid. At ang huli, nakita ko po diyan mga kapatid, sa ating pong binasa, ang sabi diyan, huwag subukang, sabi diyan diktahan ng Diyos. May plano siya na hindi natin naiintindihan minsan mga kapatid sa ating buhay. Kaya si Job, nakita natin dito sa ating binasa po na ang Diyos mismo ang nagmaniobra sa kanyang buhay. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanya ng ganitong mga karanasan para po maunawaan ng kanyang kaibigan at siya po ay isang maging ilawan o maging ministeryo sa buhay ng kanyang kaibigan. Napatunayan na ito, nangyari ito sa akin lahat, hindi po dahil sa aking kasamaan na ginawa, kundi dahil ito'y pinahintulutan ng Diyos na mangyari at makita ninyo na sa kabila ng mga kahirapang ito na aking dinanas, narito ang Diyos na siyang totoong nagpaplano sa aking buhay. At minsan, yun ay hindi maintindihan ng tao. Pero pag yan po mga kapatid ay naintindihan ng tao, ay lalo pa silang lalapit sa Panginoon. Lalo pa silang didikit sa Panginoon. Kasi po ang sabi nga po, di ba?
Naalala ko nga sa may kanta nga po na nakalimutan ko yung title kanina. May kanta nga po na ang buhay natin minsan ay panandalian lamang sa mundong ito. At si Job, hindi niya po sinayang yun mga kapatid. At ginamit niya yon sa ibang mga tao at sa kanyang kaibigan bilang isang ministeryo mga kapatid. Kaya sa ating buhay, tandaan natin mga kapatid, na sa ating pong mga natitirang buhay, dapat yan mga kapatid ay magamit natin bilang ministeryo sa ating mga kaibigan, bilang ilawan sa ating mga pamilya, sa ating mga kamag-anak. Dapat yan mga kapatid ay makita nila na tayo po ay magbago, tayo po ay naging kaiba na sa ating pong paglalakbay. Kaya naisip ko tuloy ngayon mga kapatid, noon ako ay inuusig ng aking pamilya. Sa kabila po ng aking tinanggap na pananampalatayang ito, sabi nila sa akin, diyan ka na naman Brother Romel, walang mangyayari sa buhay mo dyan. Sinayang mo lang yung panahon mo. Sinayang mo lang yung talento mo. Lahat mga kapatid na pagsisisi lahat ay sinisi sa akin. Pero anong sabi ko sa aking sarili, Lord, tulungan mo ako. Dahil nakita ko at nakilala ko na kayo yung Diyos at totoo na kayo ang naglikha sa akin. At ito na unawaan ko, tanggapin ko ito at hindi ko nabibitawan ito dahil kayo ang magmaniobra sa aking buhay. Alam niyo mga kapatid, kalaunan nangyari, sila po ay nag-iba yung kanilang pagtingin sa akin. Anong sabi niya? Ay, maraming salamat Brother Romel sa iyong kabutihan dahil nakita namin na mayroong nagbago sa iyo. Noon, sabi niya sa akin, hindi mo kayang magbigay ng ganitong halaga sa iyong magulang, pero sa ngayon napatunayan mo na kahit gaano man kaliit, gaano man yan, kalaki ang binibigay mo sa magulang mo, ngayon ay consistent ka nakapagbigay sa iyong magulang. Pati yung mga aking kamag-anak, sabi niya, Brother Romel, pag nakita kami po, sabi niya, Brother Romel, dati musmus ka lang na tao, pero ngayon, yung tindig mo, mukhang mayaman ka na. Alam mo mga kapatid, masasabi ko lang sa kanila, purihin ang Diyos dahil ang Diyos ko ay mayaman. Alam mo, sabi niya pa sa akin nung ako'y pumunta doon sa kanila, sa Litex Fairview, sabi niya, Brother Romel, gusto ko ring sumamba sa Diyos mo. Gusto ko ring maging kagaya mo. Alam niyo yun mga kapatid, ako mismo ay nagpatotoo sa kanila na yung mga karanasan ko ay siya rin pong nagbago sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, sa buhay ni Job, sa ating buhay, ang akala lang po natin na minsan nasasabi natin sa ating sarili na bakit yung mayaman, yung mga masasama ay yung mabubuti, ay yung masasama, bakit yung mga mabubuti, bakit ang tagal yumaman. Pero tandaan natin mga kapatid na si Job ay isang mabuting tao, ay totoong yumaman siya sa kanyang pananampalataya at yumaman siya sa lahat ng kanyang buhay mga kapatid. Kaya tandaan natin po na ang totoong mayroong relasyon sa Diyos na walang lihim, wala pong pagdududa ay pinagpapala ng Diyos sa pananampalataya, hindi po sa material na bagay. Kaya mga kapatid, tayo po ay magpagamit sa Diyos hanggang mayroon tayong kakayahan at ang Diyos din po ang magpala sa atin at siya rin pong magbibigay ng lahat nating pangangailangan mga kapatid. Yan po ang gusto ko pong iiwan sa inyo, na mag-hold on tayo, gawin natin ang ating pong part na walang kondisyon at handa tayong maglingkod sa lahat ng tao mga kapatid. Happy God first morning and God bless po sa ating lahat. Amen. 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 Thank you po, Brother Romel. Nais ko lang basahin po Amen. sa ating chat ng kanilang reflection. Basahin po natin. Basa po natin lahat ito. Ang ilan. Una po kay Sister Regina Rojas. Ito po ang kanyang pahayag sa atin. Si Job, ano ba nangyari? Si Job ay nagreklamo na ang masama ay tila masagana at payapa. Bakit ipinakita? Pinakita niya na hindi agad nakikita ang hustisya ng Diyos lungat sa pananaw ng kanyang kaibigan. Dapat magtiwala sa Diyos kahit hindi malinaw ang
kahit hindi malinaw ang kanyang hustisya. Yan. Ang wika pa, ang kasaganaan ng masama ay panandalian, ang tunay na sukatan ay ang relasyon sa Diyos. So manatiling tapat at magtiwala sa Diyos, huwag magkumpara sa masasama. Yan. Kay Brother Sunny po, talusan, ito po kanyang sabi, ang mga aral na tinuturo sa atin ng Job chapter 21 ay tungkol sa kasaganaan ng masama ay pansamantala lamang. Tayo po ay patuloy na pinaalahan ng Diyos na huwag nating sukatin ang pagpapala sa mga material na bagay lamang dahil ang tunay na tagumpay ay ang magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, sa Kanya. Ganon din, hindi lahat ng pagdurusa ay bunga ng kasalanan dahil ang Diyos ay may layunin sa ating buhay na maaaring hindi natin naunawaan. Kaya dapat ay piliin nating makinig, manalangin at magtiwala sa Diyos. At sa uli ay ang karunungan ng Diyos ay higit sa pangunawa ng tao. Hindi lahat ng mga tanong natin ay masasagot agad datapwat ang Diyos ay may mas mataas na pananaw kaysa sa atin. Yan, purihin po ang Panginoon. Kay Brother Jonathan Maglonso po, ang wika po niya, sa chapter pong ito, nagsalita si Job at pinagtanggol ang katotohanan at pinaalala na ang mayaman at mahirap ang hantungan ay libingan dahil pinipilit ng kanyang mga kaibigan na siya ay masama. Dapat mangyaring huwag maghusga sa espiritual na kalagayan ng isang tao. Ang aking tugon ng wika ay manatili tayong tapat maski hindi natin naunawa ang nangyayari sa ating buhay at tulungan tayo na huwag mainggit sa mga taong lumalakad sa kasamaan, saka huwag din manghina kapag ang matuwid ay nagdaranas ng pagsubok. Amen po. Kay Sister Teresita de la Peña, happy God for first morning po dahil si Hope ay tao rin katulad natin, nagagalit din, napupuot, nagtatanong sa Panginoong Diyos kapag nagdaranas ng dusa. Subalit pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na siya ay patas, ay pagpapala sa taong matuwid na taong matuwid na nangyayari kay Job sa huling bahagi ng buhay niya. At sama ay may masamang wakas. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng mga awit, sapagkat ang manggagawa ng kasamaan ay mahihiwalay. Yan. So meron po last kay Brother Sunny uli. Hilingin natin sa Diyos na turuan tayo na huwag mag-inggit sa pansamantalang tagumpay ng masama at tulungan tayo ng Panginoon na huwag tayong umusga sa mga dumaranas ng pagsubo at bigyan niya tayo ng pusong nagtitiwala sa kanyang katarungan at karunungan at manatili tayong tapat sa ating kalagayan ngayon. Yan. So purihin po ang Panginoon. Yan, magaganda po ang share sa ating reflection ng ating mga kapatid. Tunay po na ito'y malaking katanungan marahil sa atin o sa iba sa kapanahunan ni Job. Pero salamat sa Diyos na hindi ganun parati ang kondisyon, gaya ng ipinahayag po sa atin. Yan. So kung meron pang mag-share siguro isa, kung wala na ating pong tatapusin ang bahaging ito. Ayun, meron pa po. Brother Moises, sige po. Happy God first morning po. Pwede pong hindi na ako mag-camera kasi po nagte-text ako eh. Hindi ko Okay lang po. alam. Hindi ko kabisado po itong platform na ito, hindi katulad ng Zoom. Okay lang po, Brother Moises, sige po. So, gusto ko lang pong reflect yung paghanga ko muli kay Job. Kung hindi po ako nagkakamali, ang aklat ni Job ang pinakalumang aklat ng Biblia. Siya pala yung unang makata. Napansin niyo po ba? Siya pala yung makata. At ang sabi ng Biblia, siya ay sakdal. At hindi lang sakdal, marunong, matalino po, at mayaman. Ang dami po niyang katangian. Ang napansin ko po dito sa chapter na ito na binasa, sabi ni Job, iba't ibang karanasan sa kamatayan ng tao.
may namamatay na mahirap, hindi naranasan ng kasaganaan. May namamatay naman na mayaman, sagana, sikat, no? Kilala. At talagang yung iba nga ay sa buong mundo pa, kilalang kilala. Pero ang isa lang ang sinasabi niya, pare-pareho lang din naman daw uuwi sa alabok. Ang mensahe, bakit tayo malulungkot kung tayo man ay mamatay na hindi maranasan ng katanyagan, kayamanan, at kasaganaan. Ang napakahalaga yung koneksyon. Nakatulad ng koneksyon ni Job na hindi matitinag yung kanyang pananalig, pananampalataya, pagmamahal sa ating Diyos. Maraming salamat po. Happy God First Morning sa ating lahat. Amen. Yan, purihin po ang Panginoon. Yan, maraming salamat po, Brother Moises. Yan, so, mga kapatid, napakaganda ng lesson na ito, ating pong Bible reading reflection. Parang may gusto i-share si Brother Melvin. Ano ba, Brother Melvin? Opo, bago ako mag-pray, diretso ko na sa prayer na po. So, Sige. sa totoo lang, yung gusto kong i-reflect ay natumbok din ni Pastor PJ, mayroon kasi sa akin nagtanong ng ganito dati. Bro, bakit ganun? Sabi niya. May mga taong patuloy na yumayaman. Hindi naman nagsisimba. Sabi niya ba't tayo ay palagi nagsisimba, palagi palasimba, pero patuloy na dumaranas sa kahirapan, So, yung panahon na yun ay sabi ko sa kanya, alam mo ba na mabuti ang Panginoon? Dahil ikaw man ay mabait o hindi mabait, ang pagpapala ay binibigay niya, Hindi dahil sa pinapaboran niya yung masama, kundi para makita niya one day na hindi siya mababayaan ng Panginoon kahit siya man ay masama o mabuti, Dahil ang araw sumisikat sa parehong matuwid at hindi matuwid, Ganyan din yung manahangin. Pero mga minamahal ko, ang Diyos pa rin ay katarungan, Hindi yan magpapatuloy hanggang sa wakas. Kumbaga temporary lamang yan, Kaya pag hindi sila nagising sa lalong madaling panahon ay delikado. Sabi nga sa Bible ay mas mainam pa ang kamelyo makapasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na makakita ng kaharian ng langit. Ang tanong, mga kapatid, kung may tanong sa inyo to, kung kayo man ay magtanong ng ganito, ano gusto nyo, mayaman o magdusa? Actually, hindi naman talaga magdudusa, yung talagang sabi nga ay may connection sa Panginoon, sabi ni Kuya Monching, hindi ka talaga makakaranas ng kahirapan. Hindi ka yayaman, pero hindi ka maghihirap ng gusto, Kaya lang yung sinapit ni Job ay talaga namang matindi, mabigat, Kaya sa kabila ng kanyang mga dinaranas, naranasan niya ang kalituhan, kanya nabanggit yung mga yan, Pero hindi talaga tuluyan na natanga yung kanyang isipan na kumabila ng panig, mga kapatid, po. So yan, sabi ko nga ay ang magtiyaga, sabi sa Bible, ay siyang maliligtas. Kung pipiliin natin dahil sila ba hindi, halimbawa may mga taong gumagawa ng masama, patuloy na nabubuhay, hindi nagkakasakit ng malubha. So gagawin mo na rin, hindi, matuto tayong magdesisyon at lumapit sa Panginoon na siya pa rin yung ating paglilingkuran, po. Dahil sa huli, yung ating gantimpala ay darating din naman, At sabi nga, ang buhay ng tao ay parang gumugulong, hindi ka palaging nasa ilalim, wag lang mapaplat yung gulong, Kasi pag na-flat yung gulong, parang napako ka na sa paggawa ng hindi mabuti, po. So mga kapatid, tandaan natin, ang Panginoon ay nagpapala sa mabuti at masama. Pero mas mabuting mas magpakabuti, sapagkat mamanahin natin ang buhay na walang hanggan, po. Hindi dahil sa tayo naging mabuti o naging magaling, kundi dahil sa Panginoon ay mabuti, Wala tayong magagawa sa sarili nating kakayahan para magbunga ng magwagi ng buhay na walang hanggan, sapagkat yan ay binigay sa atin ng Panginoon. So yan po, Pastor Russell, at kung wala na, diretso na tayo sa panalangin.
Ay, meron pala. Sige po. Sige po. Pwede po ba humabol? Pwede po. Sige po. Sige po. Pastor Yabot po. Hi, Pastor. Sige, Pastor Yabot. May point lang po akong ilinawin. Tatlo po ang naging sitwasyon ni Job. Una, mayaman, naghirap, yumaman. Tama po ba ako? Ang tanong po ay, sino kaya ang nagbibigay ng yaman? Sa kanya. Doon sa mga matutuwid at doon sa mga masasama. Malinaw po sa Bible na sa Lucas chapter 4, di ba tinukso ni Satanas si Jesus? Sabi niya, luluhod ka lang, ibibigay ko sa iyo to. Satan, inangkin niya po kasi ang mundo. So malinaw po, kahit kay Ellen G. White, although na ang yaman generally sa Panginoon yon, pero si Satan kasi talagang nagbibigay ng yaman doon sa mga makasalanan. Ang point po ganito, noong tinutukso tingnan nyo, bil mo, anak ng Diyos, tinutukso niya, gusto mo na ni Satanas magkasala si Jesus bago niya pagpalain, bago niya bigyan. Kaya tingnan niyo po, ang tao ngayon, sabihin natin na makasalanan. Bakit pinagpapala? Of course, kasi malinaw na even Jesus Christ inoferan pero hindi pumatol. Ang tao ngayon i-offeran kaya nakakatanggap. That's the point, mga kapatid. Ang tanong, at the end of the story of Job, mahirap ba siya? Nagsuffer ba siya? Anong sinabi po ng mga kaibigan niya nung yumaman na sa ulit? The Bible is silent. Pero malinaw, mga kapatid, ng ating buhay, pag nagsang-ayon ka sa mundo, nilabag mo ang kalooban ng Diyos, si Satanas ready na magbigay ng paglabag natin. Ang problema, si Satanas, bago sa magbigay, gumawa ka muna ng kasalanan o mali. Kaya tingnan ninyo, binigay niya ba si Jesus? Hindi. Kasi tinanggihan siya ni Jesus. So lahat ng mga tao ngayon na sumasang-ayon kay Satanas ay malinaw po, sabi doon sa Lucas chapter 4, nakita mo ba yan? Akin yan. Inaangkin ko yan. Sa Lucas chapter 16, meron po doon dalawang tao. Si Lazaro na limos sa kahirapan. At meron po doon na isang tao na mayaman. Kung inyo po nabasa, pareho silang namatay. Ano po ang nangyari nung sila namatay? Yung pong mayamang tao, inilibing agad, nakiusap doon sa impyerno na kung pwede tulungan siya ni Lazaro. Pero saan napunta si Lazaro na hirap sa buhay? Nandoon sa sinapupunan ni Abraham, ni Amang Abraham. So mga kapatid, ang buhay ngayon ay hindi end of pagsubok or suffering. Ang buhay natin, ma-end lamang yung hirap o yaman. Sabi kaya malinaw ang sinabi ni Job, mayaman ka, mahirap ka, iisa lang naman ang papuntahan mo, wala ka ring madadala. Ang ibig sabihin noon, ano ang maging future ng taong mayaman o maraming pera pero makasalanan? At ano naman ang future ng taong mahirap na tapat sa Diyos? O alam natin siguro ang sagot, iyan po ay patungo sa langit. At yung mga makasalanan na mayaman ay patungo sa kapahamakan.
Sa Bible po, natuklasan ko na mayroon pong sa Bible na word na tinatawag nating Hadis at saka yung hail. Natuklasan ko po na ang magkaiba pa po sila, yan ang ibig sabihin ng Hadis na yon. Kung sa kulungan, mga kapatid, pag sinabi natin kulungan, ilang klase bang kulungan sa kulungan? Di ba may dalawa? Yung sa loob siya ng kulungan pero medyo malaya. Yung isa naman ay na Bartolina. Ang tanong ay, bakit nakakulong na siya? Bakit ikulong pa? Anong mayroon sa kanya? Ang sabi po ng ating natuklasan, yun po palang mga nasa Hadis, kung saan nandoon napunta yung mayamang taon na sa Lucas chapter 16, ay napunta po pala sa Hadis. Malinaw po yun na sinasabi niya. Nandoon siya sa Hadis, sabi ni Lucas, at nakikiusap kay Amang Abraham na tulungan siya ni Lazaro. Kasi po ang Hadis at saka yung hell, yun po yung tinatawag na ang pag sa Hadis po, hindi na talaga o wala na talagang kaligtasan. Pero yung sa mga hell na yan, ay sila ho yung subject na maligtas, bubuhayin sa second coming for redemption. So mga kapatid, ang point ko dito ay sino nagbibigay ng yaman doon sa mga taong makasalanan at sino ang nagbibigay ng yaman doon sa mga taong tapat sa Panginoon. At in the end, pero pareho lang naman ang ating pupuntahan, wala tayong madadala sa libingan. Or kahit sa second coming, wala din tayong madadala sa langit. Anong mga laki, dami ng yaman natin sa lupa. So ang akin po ay, huwag na po natin siguro problemahin yung mayaman ba tayo o hindi. Ang mahalaga po, tapat tayo. Ulitin ko, bago si Satanas magbigay ng pagpapala o yaman, dahil inangkin niya, kasi ako naniwala na talaga si Satan ay nagbibigay, pero sabi niya may condition siya. Gumawa ka muna ng mali. So ayon ka muna sa akin. Yun yung kinontra ni Jesus. At yun din po dapat ang kontrahin natin ngayon to avoid temptation sa ating mga buhay. Happy God first morning po sa ating lahat. Okay, thank you po, Pastor Dandy. Yan. So maraming salamat po sa lahat ng nag-share sa ating pong reflection sa Bible reading. Purihin po ang Panginoon. Mamaya po, hilingan na, mangunguna po muli si Pastor PJ para po sa ating Acts Prayer. At kung hindi makaabot po si Pastor JC, hilingan po natin si Brother Romel sa Thanksgiving and Supplication. So tayo po ay mananalangin na, Brother Melvin. Let's pray po mga kapatid. Mapagmahal naming Diyos, sa aming amang banal na sa langit, muli ang aming pasasalamat at papuri sa iyo sa iyong ibinahagi sa amin sa chapter 21 ng Job. Tunay na ang chapter na ito ay nagpapakita na ang iyong kabutihan sa amin, ikaw ay nagpapala at ikaw ay nariyan, ikaw ang may control lalo na sa buhay ni Job. Salamat at sa example yung buhay niya, maaari kaming maging matatag, manumpalataya at kumapit sa iyo sa kabila ng aming mga pinagdaraanan sa buhay. Sa buhay na ito ay punong-puno ng mga paghihirap at problema, ngunit kapag ikaw ang aming kasama, kami palagi ay masaya pa rin at patuloy na ikaw ang nagpo-provide sa amin. O dakilang Diyos, nawa makakita man kami na kagaya ng sitwasyon ni Job na nakikita niya ang mga masama at ang malalayo sa iyo ay patuloy na sumasagana ang buhay, huwag kaming maingit sa kanya, o dakilang Diyos, sapagkat mas lalo kaming magtumibay na kumapit sa iyo, sapagkat
ikaw ang magbibigay sa amin ng mas malaking gantimpala sa kaulihan ng aming mga sandali. At sa umaga na ito, sa aming pagpapatuloy na aming programa Jesus Wins at Council on Stewardship, patuloy ng presensya ng Holy Spirit ang aming dinadalangin na aming maranasan at mas matuto pa kami na mas marami pa at makita namin patuloy ang iyong kabutihan sa umaga nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan na Jesus namin tagapagligtas. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen.
Salamat po. Bigay po natin kay Sister Jelly Manalang po ang Jesus Wins, Reading and Reflection. Sister Jelly? Good morning po sa ating lahat. Happy God First Morning po. Malinaw po ba yung Good morning. Happy God bless morning po. po yung ating pamagkat po ng ating babasahin ngayon, ang kanyang tanging karapatan. Nais kong ibigay sa huling nagtrabaho ang kagaya ng ibinigay ko sa iyo. Matatagpuan sa Mateo 20:14. Isang nakakatawag pansin na video clip na pinamagatang The Good O-Meter ang nag-aalok ng mahusay na ilustrasyon tungkol sa kaligtasan. Sa araw ng paghuhukom, ang mga tao ay nakapila, hawak ang kanilang buhay talaan. Naghihintay na tumayo sa timbangan ng Good O-Meter upang matukoy kung sila ay mabuti o masama. Kahit ang taong may pinakahanga-hangang tala ng mga mabuting nagawa ay idineklarang hindi sapat na mabuti at nagagalit na may damdamin ng pagkamatuwid sa kanyang sarili. Sa wakas, isang tao na tinuturing na hindi karapat-dapat ay malapit nang tumayo sa timbangan ng si Jesus ay lumitaw at tumayo sa timbangan sa kanyang lugar. Agad na itinuro ang sapat na mabuti at ang hindi karapat-dapat ay naupo kasama ni Jesus. Ang natitirang grupo ay sumisigaw na galit. Hindi ito patas. Ang anghel sa huling eksena ay tumugon. Iyan ang dahilan kung bakit ito ay tinawag na biyaya. Ang talinhaga ng mapagbigay ng may-ari ng lupa ay nakatuon sa biyaya ng Diyos sa mga pumasok sa ubasan sa huling oras ng araw ng trabaho at tumanggap ng parehong sahod tulad ng iba. Ngunit nang makita ng mga unang nagsimula na ang mga huli ay tumanggap ng 1 denaryo para sa kanilang isang oras na trabaho, naramdaman nilang nararapat silang tumanggap ng higit pa sa orihinal na napagkasunduan. Ngunit sila rin ay tumanggap ng 1 denaryo. Nagsimula silang magreklamo tungkol sa hindi pagkapantay-pantay ng sitwasyon. Katulad ng nakatatandang kapatid sa talinhaga, matatagpuan sa Lucas 15 na nagalit sa kanyang ama dahil sa mapagbigay na pagtrato nito sa albugang anak. Ang mga nagreklamo ay nakipag-usap sa may-ari ng lupa na tila may karapatan sila. 1 oras lamang nagtrabaho ang mga huling ito at ipinantay mo sila sa amin na nagtiis ng hirap at nakapapasong init sa huling Ipinaliwanag ng may-ari sa kanila na hindi niya nilabag ang kanilang kasunduan at maaari siyang gumawa ng nais niya sa mga hindi karapat-dapat. Ang biyaya ay kanyang utos. Ang matematika ng kaharian ay hindi batay sa katarungan, kundi sa biyaya. Wala sa atin ang karapat-dapat sa kaligtasan. Ang mga tuntunin ng karapatan o kontrata ay hindi bahagi ng equation. Walang mas maikli o mas mahahabang version ng walang hanggan. Tayong lahat ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Tratuhin natin ang isa't isa bilang mga kapwa, hindi karapat-dapat, ngunit naligtas na mga mamamayan ng mapagbigay na kaharian ng Diyos. Ito po yung ating pinakabuod. Ang ating pong teksto ay umiikot sa konsepto ng biyaya ng Diyos. Gamit po ang talinhaga ng mga manggagawa sa ubasan mula sa ating teksto sa Mateo 21-16. Ang Good O-Meter po ay isang video clip kung saan ang mga tao ay nakapila sa timbangan upang sukatin kung sila ay mabuti o masama base sa kanilang buhay talaan. Ang mga taong nagakalang sapat na ang kanilang mabubuting gawa ay nabigong makapasa.
sa huli, isang tao lamang po na itunuring na hindi karapat-dapat ang lumapit, ngunit idineklara ng good o meter na siya ay may sapat na mabuti dahil tinuro siya ni Jesus. Ay pinapakita po rito na meron din pong mga nagrereklamo ng mga manggagawang na unang nagtrabaho ng buong araw. Nagalit sila dahil ang mga huling dumating na nagtrabaho lamang ng 1 oras ay tumanggap din po ng parehong sahod o 1 denaryo. Then, ipinaliwanag din po ng may-ari ng lupa na hindi niya nilabag ang kanilang kasunduan. Karapatan niyang maging mapagbigay sa mga huling dumating. Binigyan din po dito sa teksto na ang matematika at prinsipyo ng kaharian ng Diyos ay hindi nakabatay sa katarungan o yung pong sumbatan ng tao, kundi sa purong biyaya ng ating Panginoon. Walang kontrata o sariling karapatan ang makapagliligtas sa tao. Lahat ay naligtas lamang dahil sa kagandaang loob po ng ating Diyos. Ito po yung ating reflection. At po dito, pinapahalala po sa atin na ang pagmamahal at kaligtasan mula sa Diyos ay isang regalo. Hindi natin ito maiipon o mabibili sa pamagitan ng ating sariling mga kapaguran o mabubuting gawa. Madalas po kasi tayo tulad ng unang manggagawa, madali tayong mahulog sa bitag ng paghahambing at inggit. Kaya kapag nakikita nating pinapagpala ang iba na sa tingin natin ay kulang ang pagsisikap, tayo po ay tinatanong natin ang ating sarili, bakit ganoon ang nangyayari? Masigit silang pinagpapala. Ay pinapaalala po dito na dapat nating ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos sa iba sa halip na magreklamo tayo. Kung sila po man ay pinagpapala, dapat tayo po ay matuwa para sa kanila sapagkat yun ay binigyan po ng biyaya ng ating Panginoon. Sabi po dito, lahat po tayo ay pare-pareho tayong hindi karapat-dapat sa ating Panginoon, sa harapan po ng ating Panginoon. Ngunit pinalad na makatanggap po tayo ng kanyang biyaya. So ang hamon po sa atin ay tratuhin po natin ang ating mga kapwa na mayroong pagpapakumbaba, habag at pantay na pagpapahalaga. Ano man po ang kanilang nakaraan o estado sa buhay, dapat tayo po ay tumingin po ng pantay-pantay at wag po tayong mainggit kung ano man ang meron sa kanila sapagkat pare-pareho po tayong binigyan po ng biyaya ng ating Panginoon. Happy God first morning po. Okay. Amen. Amen. Salamat, Sister Jelly. Maaaring pangunahan niyo po sa panalangin. At tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Ama sa langit. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang biyaya na patuloy mo ang ipinagkakaloob sa amin araw-araw. Salamat sa iyong pag-ibig, awa at kapatawaran na hindi namin kayang bayaran o paghirapan, kundi malayang ibinibigay sa amin ng aming Panginoong si Jesucristo. Panginoon, tulungan mo pa kaming mamuhay na may mapagpakumbabang puso at laging alalahanin na ang lahat ng aming tinatanggap ay bunga ng iyong biyaya. Bigyan po kami ng lakas upang manatiling tapat sa iyo, maging mabuting saksi at ng inyong pag-ibig. Panginoon, tulungan po kami sa araw-araw po ng aming buhay. Nawa kami po ay maging mabuting saksi sa aming mga taong nakakaharap. Maraming salamat po sa biyaya na ipinagkaloob po niyo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Jelly.
Ginagantimpalaan ng Diyos ang katapatan. July 19. Offertory Reading Devotional. Subalit ang hindi nakakaalam at gumagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluan ng kaunti. Ngunit sa bawat binigyan ng marami ang hihingin sa kanya, at sa kanya na pinagkatiwalaan ng marami ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya. Lucas Kapitulo 12 versikulo 48. Sinikap ng mga kaibigan ni Fabian na pigilan siya sa pagbibigay. Isa sa kanila ay nagsabi, "Bakit hindi ka makapagbigay ng maliit na bahagi lamang sa Diyos? Alam ng Diyos na ikaw ay mag-aaral at nangangailangan ng pera. Kapag nagpasimula ka ng magtrabaho, makapagbibigay ka na ng maraming pera, hindi ngayon. Ingatan mo ang ibang pera sa iyong sarili." Si Fabian ay hindi pumayag at masayang dinala ang pera sa simbahan ng sumunod na araw. Sa kasamaang palad ay nagkasakit si Fabian at isinugod sa hospital ng kanyang mga kaibigan. Nang suriin siya ng doktor ay hindi matukoy ang pinagmulan ng kanyang sakit. Samantalang si Fabian ay sinusuri, ipinaliwanag ng manggagamot na marahil siya ay nakakaranas ng stress sa pagsusulit sa paaralan. Batay sa kakayahan pang-akademya ni Fabian bilang isang mag-aaral, ang paliwanag ng doktor ay hindi makatwiran para sa kanyang mga kaibigan. Nagpatuloy si Fabian sa pakikipaglaban sa kanyang sakit. Kadalasan ay hindi makapag-aral dahil sa kirot. May mga panahon pa na iniisip niyang huminto na lang sa pag-aaral dahil sa paniniwalang baka siya ay mamatay bago ang pagsusulit o bago lumabas ang resulta ng exam. Sa kabila ng mga hamong ito ay ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-aaral. Pumapasok siya kapag ipinahihintulot ng kanyang kalusugan at nag-aaral sa panahon na walang pananakit na nararamdaman. Kapag dumating ang panahon ng pagsusulit ay namamangha si Fabian dahil ang mga katanungan ay galing sa kanyang mga pinag-aralan. Bilang resulta ay nakapasa siya ng may karangalan. At kasama siya sa mga top na mag-aaral at tinanggap sa kaisa-isang universidad sa kanilang bansa. Ginantihan ng Diyos ang kanyang katapatan. Hindi siya biniyayaan ng pera ngunit ginawang posible para sa kanya na magtagumpay sa pag-aaral. Panawagan. Ginagantimpalaan ng Diyos ang katapatan. Hindi niya kalilimutan ang ating mga gawin ng katapatan. Ang gantimpala ay maaring maantala at maaring hindi tamuhin sa buhay na ito, subalit tiyak na ito ay ipagkakaloob sa atin. Ating ipagkaloob ng masaya ang ating mga ikapo at handog na nalalamang ginagantimpalaan ng Diyos ang katapatan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Yan, magkakalaw po natin ng panahon kay Pastor David Claveria. Pastor, sa inyo na po. Council on Stewardship. Okay, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. God first morning po. Praise morning, Pastor. Try ko po mag-share ng aking screen. Kita na po ba mga kapatid? Opo, Pastor. Sige. Salamat po. Ang ating pong tema po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay sa chapter 41 at sa may tema na mga pilay at mga sakit na handog. Lame and disease offering.
I-play ko lang po. Ayan. Sabi po ng ating sulat po ni Mrs. White, mga kapatid. Ang sabi niya po ay ganito. The pulpit may defend festivals, dancing, lotteries, fairs, and luxurious feasts to obtain means for the church purposes. But let us participate none of these things, or if we do, God's displeasure will be upon us. So ito po pala ay tinatawag, mga kapatid, na pilay na mga handog, pilay o may sakit na handog, mga kapatid. Kung ang ating masasabi po natin na pag-iipon ng pera, no, para po sa iglesia, ito po pala, ang sabi po dito ay pwede nating dependehan, no, ang ating pulpito. At ang sabi niya, let us not participate none of these things. Minsan naiisip natin paano kaya magkaroon ng pondo ang ating iglesia. Napakaliit ng ating pondo sa iglesia. At maybe ay pumapasok sa ating isipan na siguro ay tataya tayo dito sa loterya, no? Sa magkuha tayo ng ticket. Pero ito pala ang mga bagay na ito, mga kapatid, na sinasabi po ng ating propetisa. Ito pala po ay it displease our God, no, mga kapatid. At wag tayo, sabi dito, let us not participate kahit isa sa mga ito, mga kapatid. At ang sabi pa, let us stand clear of all this church. At ang tawag po dito ay isang corruption, mga kapatid. Dissipation and festivals which have demoralizing influence upon young and old. We have no right over them to cloak of sanctity because the means is to be used for church purposes. Ito naman po, Pastor, ay para sa gawain ng iglesia. Ito naman po ay para sa ating church. Ito naman po ay makakatulong sa ating church. Pero mga kapatid, tandaan po natin, maging klaro ito sa atin na sabi po, mga kapatid, ito po ay ito ay isang corruption sa loob ng ating iglesia. Ito ay hindi nagbibigay ng halimbawa sa ating mga kabataan at gayon din sa ating mga katandaan. Wala daw po tayong karapatan, mga kapatid, na ilipat sa kanila ang balabal ng kabanalan para sa mga bagay na ito na sabihin natin para naman po ito sa ating church. Hindi po ito ang paraan ng ating dakilang Diyos. Ano po? Ito po ay hindi paraan at prinsipyo ng banal na kasulatan. At hindi ito ang ibinigay na halimbawa ng Panginoon Diyos upang magkaroon po tayo ng pondo sa ating iglesia. At sabi po pa po ni Mrs. White, mga kapatid, sabi niya, such offerings, itong mga handog na ito ay tinawag niya po, mga kapatid, na pilay at may sakit na handog. No, kita po natin, mga kapatid, maybe sa ating isipan ay ito po ay maganda naman ang patutunguhan nito, Pastor or Elder. Ito naman ay para sa ating
gawain sa ating church, makakatulong na malaki sa ating iglesia. Pero mga kapatid, sabi po ng ating Panginoon Diyos, ito daw po ay isang pilay. Higit sa lahat, ito ay isang may sakit na handog. At napakaklaro pa po na kanya pong sinabi. At ang sabi dito, ito po ay isang curse, no? And bear the curse of God, mga kapatid. So, ipinalala po sa atin na hindi po ito ang paraan ng ating iglesia. Na tayo ho ay tataya sa loterya para kung manalo tayo sa bagay na ito, ang halos kalahati maybe o ang aking handog o ikapo ay ibigay ko sa ating Panginoon Diyos. Hindi po, mga kapatid. Ang sabi po ng ating banal na kasulatan, ang sabi ng ating propetisa, ay hindi po ito ang paraan ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Nais na Panginoon Diyos, mga kapatid, na suportahan natin ang ating iglesia, no? Sa pamagitan ng ating sakripisyo, higit sa lahat ng ating pong self-denial. Hindi sa makasanlibutang pamamaraan, mga kapatid. Sabi po ng Hebrews 12 verse 2, binigyan po tayo ng example ng ating Panginoon Diyos. Sabi niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ang Panginoon Diyos, mga kapatid, ay hindi siya nagkaroon ng ibang plano. Hindi rin siya nag-alinlangan, mga kapatid, sa kanyang plano na ito ay kalooban ng ating dakilang Diyos. Nung kanya pong iniligtas ang sangkatauhan mula sa condemnation sa kasalanan, kundi ibinigay niya po, mga kapatid, ang pinakamalalim niyang pag-ibig sa pamagitan po ng kanya pong sakripisyo at self-denial, mga kapatid. No? Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. And ano tayo sa lupang ito na, mga kapatid, na makasalanan? Pwede naman sabihin na Panginoon Diyos, okay, nagkasala ang tao sa lupang ito, purahin na lang natin sila. Let's recreate another new world. Ari siya, mga kapatid. May-ari siya ng sanlibutan ito, pero hindi niya po ginawa yon, mga kapatid. Kundi ginawa ng ating Panginoon Diyos, naging kasiyahan ito sa Kanya sa pagbibigay ng Kanya pong buhay sa sangkatauhan, sa Kanya pong pagliligtas, no, sa atin. Yes, sa cross ay kahiyan sa maraming tao sa kapanahonang iyong nung siya ay napako, mga kapatid. Ngunit tiningnan ito ng Panginoon Diyos na ito ay kasiyahan niya upang iligtas tayo. Nagkaroon siya po, mga kapatid, ng self-denial, self-sacrifice upang iligtas tayo. Ito yung nais ng ating dakilang Diyos, manggagaling mismo sa ating mga puso, mga kapatid. Hindi sa anumang paraan, sa hindi ho kalooban ng ating dakilang Diyos. Kung ating po titingnan ang 2 Corinthians 8 verse 2, mga kapatid, ito napakaganda ng kwentong ito o kaya text na ito, mga kapatid. Nasabi po kung paano sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan, ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. So makita natin dito sa mga taga-Korinto, mga kapatid, kahit na sila ay nakaranas ng challenges, ang ating Panginoon Diyos nakaranas ng malaking pagsubok. Kaya nanalangin siya doon sa Gethsemane, Lord, let this cup keep away, but thy will be done, O Lord. At hindi ang pagsubok at kapigatian na naranasan ng
Corinto, mga kapatid. Ngunit nakita sa kanila ang kasayahan, joy, at ang resulta nito ay naging sagana ang kanilang katapatan sa kabila ng kanilang kahirapan, mga kapatid. Nagkaroon ng sagana at nagkaroon ng kayamanan ang kanila pong kagandahang loob, mga kapatid. Bakit mismo sa ating sarili, mga kapatid? Hindi sa anumang paraan. Sabi po ng ating propetisa, mga kapatid, sa Counsels on Stewardship, page 15, paragraph 2, sabi niya, He does make man the medium. Ginawa niya ang tao bilang paraan through which to distribute His blessing on earth. Tayo ang ginamit na instrumento ng ating Panginoon Diyos. God's plan, the system of beneficence, in order that man might become like His Creator. Upang ang tao ay magiging katulad ng ating Panginoong Diyos. Benevolent and unselfish in character. And finally, be a partaker with Christ of eternal glorious reward. So makita natin mismo sa ating pong self-denial, self-sacrifice, mga kapatid, upang mahubog ang ating pong karakter. Magiging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating manlalalang, mga kapatid. Ito yung paraan na nais ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid, upang ang ating sariling ito na makasarili, mga kapatid, ay mahubog sa katulad sa ugali ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. At sabi po, the Lord does not need our offerings. We cannot enrich Him by our gifts, says the psalmist. All things come to thee, and of thine own have given thee. Yet God permit us to show our appreciation of His mercies by self-sacrificing effort to extend the same others. This is the only way in which it is possible for us to manifest our gratitude and love to God. He has provided no other. So makita natin, mga kapatid, ito po ay pagkilala natin sa ating dakilang Diyos bilang ating Diyos na manlalalang at pagpasalamat natin dahil po sa pag-ibig na ating dakilang Diyos sa atin. So ito po ay manifestation, bunga, mga kapatid, ng ating pagkilala sa ating Panginoon Diyos na manlalalang at pagpasalamat natin sa Kanya. No, hindi kailangan ng ating Panginoon Diyos. He has all these things na meron tayo. Ito ay pagpapala na ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Ngunit ito ay pinahintulutan niya upang ating ibalik ang mataas nating pagpasalamat sa biyaya at sakripisyo ng ating Panginoon Diyos sa atin. At higit sa lahat, hindi lamang ito sa atin, kundi ito ay in order to extend the same to others, mga kapatid. Ito yung panukala ng ating Panginoon Diyos kung bakit tayo ay dumaan ito sa atin. At higit sa lahat, mga kapatid, maibalik natin ang pagpasalamat sa Panginoon Diyos at ibahagi din po natin ito sa iba, mga kapatid. So stewardship, mga kapatid, is rooted in recognizing God as the Creator and Redeemer. Ito ay pagpasalamat natin sa ating Panginoon Diyos na kaugat ito sa pagkilala sa ating dakilang Diyos na ating pong manlalalang, mga kapatid. We do not propose to appeal to the lust of the appetite or resort to carnal amusement as an inducement to Christ's professed followers to give means which God has entrusted to them. Huwag nating pahintulutan. At sabi pa po ng ating libro, sa chapter 41, mga kapatid,
lumayo tayo, ang sabi dito, sa mga kasiraang ito ng ating iglesia, sa mga kasayahang may pansirang impluensya sa mga kabataan at mga sa mga katandaan, mga kapatid. Hindi ho, dapat ito ang magiging maituro natin sa kanila, maisalin sa ating mga kabataan at sa mga katandaan. Kundi mga kapatid, ang pagkilala natin sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating self-sacrifice at self-denial ay makita sa atin in order to develop our character, mga kapatid. Ito ho ay bunga ng ating pag-ibig natin sa Diyos. Higit sa lahat, ito po ay malasakit natin sa ating misyon ng ating dakilang Diyos. So response ito, bunga ng pag-ibig natin sa Diyos kung bakit tayo nagtatapat sa ating dakilang Diyos. Gayon din sa pagkilala natin sa ating malalalang at tagapagligtas. Sapagkat ang espiritu ng langit, mga kapatid, ay espiritu ng pagbibigay. Christ's self-sacrificing love is revealed upon the cross that man might be saved. He gave all that he had, and then he gave himself. Ito yung example na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, nawa ang ating pong patuloy na pagtatapat sa ating Panginoon Diyos ay nakikita po sa ating pagkilala sa ating dakilang Diyos na manlalalang, higit sa lahat na ating tagapagligtas. Ito ay dapat nasa paraan ng Diyos na makita sa atin upang ang ating buhay, ang ating karakter ay magiging katulad po ng ating Panginoon Diyos. Na Diyos na pag-ibig, Diyos na pagbigay, Diyos na mayroon pong self-sacrifice, self-denial, Diyos na ating pong tagapagligtas. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos ngayong umagang po ito. Amen. 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 Ay dadako na sa ating silent prayer and acts prayer. So muli po tayo paglilingkuran ni Pastor PJ para po sa adoration and confession. At hilingan po natin parang wala po si Pastor JC. Hilingan po natin si Brother Romel. Brother Romel, pwede ka ba sa thanksgiving and supplication? Sige po, Pastor. Sige. Andiyan na po ba? Opo. Sige po, bigay po natin kay Pastor JC ang thanksgiving and supplication. Nasa ating pong chat. May isama po natin sa prayer si Brother Christopher Odonio. Kasama po natin siya madalas dito sa ating God First Morning. Siya po ay nagkaroon ng aksidente. Siya po ay nasa ospital. Ang kanyang mahal na asawa po ay pumanaw dahil po sa aksidente. So may isama po natin si Brother Chris po Odonio. Sige po, tayo dadako na sa ating pong silent prayer and acts prayer. Ay manalangin. Ama naming Diyos ng tahanan na nasa mga langit, lumalapit po kami sa inyo upang ipahayag ang aming mga kasalanan. Panginoon,
Kayo po ang karapat-dapat na aming papurihan, sinasamba at pinapasalamatan. Kayo po ang aming malilikha, tagapagligtas at tagapag-ingat, dakila at mapagmahal naming Diyos. Aming dinadalangin sa gabing ito, sa umagang ito, na ang bawat isa ay hindi po karapat-dapat sa inyong harapan. Kami po ay makasalanan. Patawarin niyo po ang bawat isa sa aming maling iniisip, mga sinasabi, aming ginagawa. Patawarin niyo po ang bawat isa sa pagkakataong hindi namin ginagawa ang iyong kalooban. Linisin niyo po ang aming mga puso at baguhin niyo po, Panginoon, ang aming buhay upang higit po namin kayong mahalin at sundin araw-araw. Kami po ay nagagalak at papasalamat sa iyong patawaran sa pamamagitan ni Jesus. Ay patuloy po kaming gabayan at palakasin upang pamuhay ng may kabanalan, kalakasan, maging tapat po sa inyo. Salamat po sa inyong patnubay sa pangalan ni Jesus. Sa pagpapatuloy po ng aming paglapit sa pamamagitan ng panalangin, O dakilang Diyos, ang aming mga puso po ay nagkaroon ng bighati. Sa panahon na aming marinig ang pabalita na kung saan ang aming butihing elder, Brother Chris, ay nakaranas ng hindi nasahang pagkakataon. Sila po ay na-aksidente ng kanyang mahal na asawa, samantalang pauwi galing sa kanilang pagmiministeryo. Ang kanya pong asawa ay nasawi at si Brother Chris ay nagpapagaling. Dakilang Diyos, aking pong idinadalangin ng inyong kapangyarihan ay managana sa kanyang pamilya. Ipagkaloob sa kanila ang iyong patuloy na pangunawa. Sa kabila ng karanasang ito, patuloy silang makaunawa na inyong kalooban at patuloy nila kayong hanapin. Kayo ang kanilang magiging sandalan at kayo ang kanilang magiging kalakasan sa pagharap sa hamon ng buhay na kanilang nararanasan ngayon. E dinadalangin po namin si Brother Chris na ipagkaloob ninyo ang kagalingan sa lalo't madaling panahon, at sa mga naulilang mga anak, Panginoon, ay ipagkaloob niyo po sa kanila ang Santong Espiritu na patuloy manguna at patuloy na yumakap sa kanila, na sila, Panginoon, ay patuloy na sasampalataya higit sa lahat sa inyong kalooban. Maaaring ang mga bagay ay mahirap maintindihan, ngunit sa pamamagitan po ng inyong kapangyarihan at grasya, lalo tigit, Panginoon, ng inyong pag-ibig, naway sa bawat isa sa kanila ay makasumpong ng pag-asa, patuloy at ng kaligtasan. Panginoon, espesyal ko rin po idinadalangin pamilya ni Pastor Rachel Capobres, Pastor PG Rodrigo,
Ma'am Jelly Manalang and Pastor David Claveria. Patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala na mabuting kalusugan, saan lang patuloy na paglilingkod na may sila sa malulubhang sakit at karamdaman, at hayaan silang mag-enjoy sa gawain sa pamagitan ng inyong grasya, sa pamagitan ng inyong pag-ibig, at sa pamamagitan, Panginoon, ng paggabay ng Santong Espiritu. Naway sila'y patuloy na mamuhay ng sagana, mamuhay na may katapatan at sangayon sa inyong kalooban. Idinidalangin din po na, Panginoon, ang mga panukalang activity ng inyong Central Luzon mission, na kung saan ay Central Luzon Provinces Mission, na kung saan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kapatid at patuloy na naging gabay upang mas makilala kayo at magkaroon ng malalim na relasyon sa pamamagitan ng daily spiritual empowerment at ng missional evening. Naway ang programang ito, Panginoon, ay patuloy na magamit upang ang inyong bayan ay patuloy na makaalaala at magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo sa pamagitan, Panginoon, ng araw-araw na pag-aaral ng inyong salita at pakikinig ng inspirasyon buhat sa inyong mga lingkod at mga experiences. Dalangin din namin ang CLPM Headquarters Project, Every Family a Builder program. Naway ito'y may sakatuparan sa lalo't madaling panahon at sa inyong kalooban, Panginoon. Nakita namin ang inyong kapangyarihan naggagawa sa bawat pamilya, nagtatalaga ng kanilang pagpapala upang may tatag ang inyong bantayog sa aming kapanahonan. Idinadalangin namin ang programa ng Disaster Church Training of Trainers sa Pantabangan, Nueva Ecija ngayong July 17 to 18. Na ito nawa, Panginoon, ay patuloy niyong bendisyonan siya ng Santong Espiritu na mga programang ito kasama ng Evangelism with PAFCO at Medical Mission at Evangelism sa Zambales ay mangyari at maging successful dahil kayo, Panginoon, ang siyang sasa kanila. Kayo, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-sustain at tatawag ng maraming mga kaluluwa na sa pamagitan ng programang ito at mga na-equip na mga kapatid ang inyong gawain ay yayabong at magtatapos sa aming kapanahonan. Amin din po espesyal na idinadalangin ang mga kalusugan ng aming mga kapatid na sila'y pagkalooban ng kagalingan, at kaakibat nito, Panginoon, ay ang kalakasan ng kanilang pananampalataya. Sina Brother Elijah Manalos, Lori Lachica, Jerry De La Cruz, Wilfredo Nepomuceno, Marcos Espirito, Aida Santos, Daniel Salvador, Aurea Galang, sina Charlie Manukay, Winnie Katubay, Sister Gloria Ancheta, Sister Philly Gutchico, Marlita Fernandez, June Lilis, Kyrie Ropenta, Eliseo Gugulan, Rufing Mangubat, at ang lahat, Panginoon, ng mahal namin sa buhay, kasama sa pananampalataya, katrabaho, aming mga kaibigan na may mga karamdaman sa oras nito. Panginoon, kagaya ng inyong ginawa nung kayo ay narito, ang mga taong taos-pusong lumalapit sa inyo at naghahangad ng kagalingan ay inyong pinagaling. Naway mga kapatid na ito, ang mga kaibigan na ito, ay makasumpong ng kagalingan at fast recovery sa pamagitan ng inyong kapangyarihan
sa pamamagitan ng inyong kamay na haplos sa kanila, na magbigay sa kanila ng kagalingan sa lalo't madaling panahon. Gamitin ang mga gamot na kanilang iniinom at ang mga doktor, Panginoon, na umantabay na maging kasangkapan sa kanilang lalong madaling kagalingan. O Diyos, kung inyo pong patuloy na mamarapatin, na may patuloy niyong saliksikin ang aming mga puso't isipan, kung may mga bagay na hindi karapat-dapat, kami po inyong patawarin. Pangunahan kami ng Santong Espiritu sa maghapon, at lalo't higit, Panginoon, naway ang lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala ay inyong patawarin. Ang lahat ng ito ay aming hiling, dinadalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Morning, Brother Melvin. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel in preparation for His own return. Our methods, guided by the Bible and Holy Spirit, Central Luzon Provincial pursue its mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. our vision, Every church, a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I give to move forward God's mission. We LPM, we will go. Put God first, and you will never be last.
Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito isulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating pasan, sa mga suliranin Kanyang tulungan. Magtiwala tayo't siyang tawagan, tunay na ligaya makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Purit walhati sa Kanya itaas. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Salamat dakilang Diyos sa inyo pong kabutihan at katapatan sa amin. Kung kaya kami po ay tumugon din po, Panginoon Diyos, sa inyo pong pag-ibig bilang aming Diyos na manlalalang at higit sa lahat tagapagligtas. Salamat po sa pagpapalang aming natanggap sa araw na ito, Panginoon Diyos, pamagitan po ng inyong pong banal na salita. Patuloy namin may sa buhay ito upang maihayag ang inyong kalooban at patuloy kaming maging ehemplo at higit sa lahat maging mapagpala sa bawat isa para po sa inyong pong malawak na gawain sa sanlibutan ito. Ang patuloy na pangunguna at pagpapala ng Panginoon Diyos ay sumatin nawa sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Happy God first morning. God first morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat po, Pastor Russell, sa iyong pagmuna. Salamat po, Pastor David, sa mensaheng patuloy na ipinagkaloob sa mga kapatid. Salamat din po sa lahat po ng participants, sa ating pong media team, Sir Melvin and Sir Edmond, sa lahat po ng nakibahagi ngayong umaga.
patuloy po nating maranasan ang pagpapala ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Ingat po tayong lahat. Amen. Good morning po. Amen po, Pastor June. Good morning po. Good morning po, Pastor June. Morning. Well, Morning, Daryl. Pasok. Morning, Bye. Brother Edmond. Good morning, Brother Edmond. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Good morning, Brother Melvin. Good morning po, Brother Edmond. Good morning sa inyo lahat, Brother Edmond. Gising na, Brother Good Edmond. morning, ba? Melvin. Brother Melvin, good morning, Brother Moises. Gising ka na. Good morning po, Brother Moses. Johnny. Morning po. Brother Moses, good morning. Morning po, Brother Romeo. Yan, ganyan. Morning, T-shirt morning. na. Ingat po kayo. Parang may mission nata kayo. Brother. Ne. Mr. Maricol. Mag-mission. Mag-mission po. Mag-mission. Mag-mission. Brother Moses, mag-mission. taga saan? Brother Well, Moses, Donnie. taga Good saan morning po po. si Brother Ma'am Moses? Erma. Good morning po. Mr. Erma, good morning. Sani. Brother Melvin. Ma'am Penny, good morning. Kamusta dyan, Brother Sunny Talusan? Paiba-iba yata yung mga sako ng bigas mo araw-araw. Mukhang malakas ang bigas dyan, ah. Ma'am Kelly, thank you, Ma'am Kelly. Ako po ngayon. Yung may mga container dyan ng diesel, bumili na kayo. At pabulusok na naman. Ataas na naman ba? 10 piso next week. Wow. Katatas lang Martes ng 5 pesos ay. Okay naman. Countdown na, Jerry. Okay po. Sir Jerry, good morning po. Sir Jerry. Good morning po, Sis Irma. Good morning. Good morning. Good morning, Melvin. Sister Irma, good morning po. Brother, bilang na po. Good morning, Brother Melvin. God first morning sa inyo. Jared, sige na. Bye-bye. Basta na po tayo. 5, Countdown ni Jerry. 4, 3, Brother Sunny. 2, 1. Good morning. Bye-bye po mga Bye-bye. kapatid. Brother Donnie. Brother Tony. God bless po. Bye. Brother Donnie, ingat sa biyahe. Bye. Brother Donnie. Bye po.